ito, pinapakita ko yung kinetic energy. Ano ba yung kinetic energy? Ito yung movement ng isang bagay na gagamitin natin. So, ito, example nito, itong bola. Gagalaw-galawin ko. Ayun yung tinatawag na kinetic energy. Pinapakita ko rin dito yung yung momentum. Ito naman yung yung reaction ng isang bagay na pagsasaluhan ng isang bagay. Itong kamay ko, ito yung momentum na tinatawag. Ito nga pala yung formula ng pagkuha ng P before, P after, and P total. Then sa momentum, yung momentum 1, momentum 2, tsaka yung total ng momentum. Una, pinapakita yung K before formula equals to 1/2 plus M1 plus B1. Yung M1, yung momentum. Then yung B1 ay yung velocity. Sa K after naman, yung equals to 1/2. Ito namang K total or work na tinatawag. Ito yung equals to K after minus K before. K before. Yung sagot dito sa K before, sa K after, ay yung pag maminusin mo lang sila para makuha yung total ng K. Sa momentum naman, yung formula ng P1, M1 times B1. Sa formula ng momentum 2, ito yung M2 times B2. Sa momentum total naman, pinapakita rito yung ito yung formula P1 plus P2. Then, dito makikita niyo yung formula na computation ng pag ng P1 sa momentum. Ito yung mga given. Yung M1 niya 4 kg. And sa B1 niya 6 miles per hour. Then yung M2 niya 6 kg. Then yung B2 4 kg. Ito yung formula ulit ng P1, M1 times B1. Ito, 4 times 6 equals to 24 miles per hour. Ayun yung P1 niya. Then yung P2, M2 na nakuha rito na 6 kg times 4 na nakuha sa B2. Then pag times 24 again. Yung P total niya naman, P1 plus P2. Ito yung pinagsamang sagot ng P1 tsaka yung P2 na yung pag pinag-add nyo yan, ang kalalabasan ay 4 plus 6 plus 6 plus 4. Then 10 plus 10 equals to 20 kilogram miles per hour. Ito yung isa pang formula ng P total niya. M1 ay M times P raised to 1. Then equals M1 plus M2 equals and then B2 raised to 2. 20 equals 10 B. Then sunod yung 20, bali cross multiply lang yan mangyayari dyan. 10 divided by 20 is equals to 2. Ito na yung total ng P total. Ito yung key before. Key before naman sa kinetic energy. Ito yung formula niya. 1/2 equal 1/2 then M1 times B1 raised to 2. 1/2 M1 is 4. Then B1 is equals to 6. Then the answer of ang sagot sa sa 4 times 6 is 24.
then times 2, 48. Dito naman sa pangatlo na to, 48 minus yung 1/2 niya. Ang kinalabasan ay 24 joules. Then yung sa pang KEB4, 1/2 equals M2, then B2 raised to 2. Sunod, yung 1/2, yung M2 niya is 6, and yung B2 niya, 4. Then yung 4, 24, then 6 times 4, then ang sagot is 24 times, then sa itself, anin niya. Yung ita-times mo yung 24, ita-times mo sa kanyang sarili, 24, ang kalabasan, 576. Dito sa pangatlo, 576, yung kalahati niya, ang kinalabasan, 288 joules. Kapag pinagsama mo itong dalawa, pinag-add itong KEB41 and KEB42, ang ikalalabasan niya, 312 joules. Ito, dito naman, makikita naman dito yung kinetic energy after the Then, ito yung formula niya ulit. 1/2 equals to M1 times M1 raised to 2. Then, sa kasunod niya, 1/2, yung M1 niya is 4. Yung B1 niya is 2. Then, raised to 2. Then, 1/2. Then, copyain lang itong 4. Then, yung 2 times sa kanyang sarili is 4. Then, times. 4 times 4 equals 16. Then, kalahati ng 16 is 8. Ayun lang yung kinetic energy. Dito, makikita nyo yung work na ibig sabihin yung total ng kinetic energy na after minus kinetic energy before equal to 2 joules na nakita sa sagot ng after at ng sagot sa kinetic energy before na 312 joules. Ang kinalabasan ng sagot ay 310 joules. Then, diyan natatapos. Dito na matatapos yung aking demonstration tungkol sa work, sa momentum, and sa kinetic energy. That's all.